Sa maliit na baryo ng San Bartolome, lumaki si Clarice Manlapig, isang dalagang may simpleng pangarap na maiahon ang pamilya mula sa kahirapan. Ang kanilang tahanan ay yari lamang sa kahoy at pawid, at tuwing tag-ulan ay sumisingaw ang amoy ng basang lupa. Doon siya lumaking, kapiling ang ama niyang si Mang Hector at ang ina niyang si Aling Nena, kasama ang kanyang bunsong kapatid na si Renzo na 9 na taong gulang pa lamang noon. Subalit dumating ang isang malupit na trahedya. Isang hapon habang nagbubungkal sa bukid, inatake sa puso si Mang Hector at hindi na nailigtas pa. Ang lahat ay biglang gumuho para kay Clarice. Mula sa pagiging dalaga lamang na nangangarap, biglang inilapat sa kanyang balikat ang bigat ng responsibilidad. Siya na ang tumayong haligi ng tahanan. "Anak," umiiyak na wika ni Aling Nena habang nakaluhod sa kabaong ng asawa. "Patawarin mo ako at wala akong maibigay na mas malaki pang tulong sa inyo. Ikaw na ang maaasahan ng kapatid mo." Mahigpit na niyakap ni Clarice ang kanyang ina. "Nanay, huwag kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Si Renzo, hindi siya titigil sa pag-aaral. Ipagpapatuloy ko lahat ng pangarap ni tatay para sa atin." Mula noon, naging malinaw sa isip ni Clarice ang kanyang tungkulin. Magsakripisyo para sa pamilya. Mabilis ang mga sumunod na buwan. Nagtapos siya sa kolehiyo bilang isang working student sa bayan. Madalas ay nagpupuyat sa pagtitinda ng gulay sa palengke at pagtututor sa mga batang may kaya para lamang makabayad ng matrikula. Kilala siya ng kanilang lugar bilang tahimik, masunurin at hindi kailanman gumaganti kahit inaapi. Ngunit likod ng kanyang katahimikan, nananalaytay ang tibay ng loob. Nang magtapos si Clarice ng kursong Business Administration, alam niyang hindi sapat ang mga oportunidad sa baryo para sa kanya. Kaya isang umaga, dala ang isang lumang maleta, nagpaalam siya sa ina at kapatid. "Ate," iyak ni Renzo, "huwag mo akong iiwan dito." Napaluha si Clarice at hinaplos ang buhok ng kapatid. "Hindi kita iiwan, Renzo. Kaya nga ako pupunta sa Maynila para balang araw sabay tayong lalakad sa buhay na hindi na natin kailangang maghirap. Mag-aral ka, tapusin mo. Ako ang bahala." Tahimik na tumango si Renzo habang si Aling Nena naman ay nagluha ng malalim. "Ingat ka doon, anak. Ang Maynila hindi biro. Maraming tukso, maraming tao na hindi mo pakilala." Ngumiti si Clarice kahit nanginginig sa kaba. "Basta't dala ko po ang mga pangaral ninyo, nanay, kakayanin ko." Pagdating sa Maynila, unang beses niyang nasilayan ang mga naglalakihang gusali. Ilaw na kumikislap kahit hating gabi at mga taong nagmamadali na parang laging may hinahabol. Nakatira siya sa isang maliit na boarding house sa Sampaloc, nakikisiksik sa 2 iba pang dalagang probinsyana rin. Kahit kulang sa ginhawa, pinanghahawakan niya ang pag-asang may naghihintay na magandang oportunidad. Ilang linggo rin siyang nag-apply kung saan-saan, naglakad sa ilalim ng tirik na araw at minsan ay hindi na kumakain para lamang makatipid ng pamasahe. Hanggang isang araw, isang tawag mula sa Zafra Realty Corporation, isa sa pinakamalaking kumpanya ng real estate sa bansa, ang nagbigay pag-asa. "Good afternoon, Miss Manlapig," sabi ng boses sa kabilang linya. "This is from Zafra Realty. We would like to inform you that you passed the screening. Please report tomorrow for orientation." Napatalon siya sa tuwa. Mabilis siyang tumakbo palabas ng boarding house at pinawagan ang kanyang ina gamit ang lumang cellphone. "Nay," halos pasigaw niyang sabi, "natanggap ako. Sekretarya raw ako sa isang kilalang kumpanya." "Salamat sa Diyos, anak," masayang sagot ni Aling Nena, halos maluha sa tuwa. "Mag-ingat ka ha, at huwag mong kalimutan ang pinagmulan mo." Kinabukasan,
Nakasuot siya ng simpleng blazer na hirampan niya sa isang kaibigan. Lumapit siya sa gusali ng Zafra Realty, isang tore na gawa sa salamin, kumikislap sa araw, tanda ng kapangyarihan at kayamanan. Dala ang kaba at pananabik, pumasok siya sa malawak na lobby. Sa HR department, sinalubong siya ni Miss Paloma Reyes, isang mataray ngunit profesional na manager. "So ikaw si Clarice, from the province?" "Opo ma'am." Mahina ngunit magalang niyang sagot. Initigan siya nito mula ulo hanggang paa. "Tahimik ka nga. Baka sakaling magtagal ka dito. Most of the girls don't last." Hindi na niya pinansin ang tono, bagkus ay nagpasalamat. Ang mahalaga, may trabaho siya. Ipinakilala siya bilang personal secretary ng mismong CEO, si Dionisio Zafra, isang kilalang bilyonaryo na nakilala sa pagiging agresibo sa negosyo. Para kay Clarice, isang malaking karangalan ang mapalapit sa taong hinahangaan ng marami. Sa kanyang unang linggo, masigasig siyang nagtrabaho. Nag-aayos ng schedule, tumatanggap ng tawag at sumusulat ng ulat. Minsan ay tinutokso siya ng mga kasamahan. "Clarice, masyado ang seryoso. Relax ka naman." Ngunit tanging ngiti lamang ang tugon niya. Ang tanging nasa isip niya, kailangan kong magtagumpay para kay Renzo at kay nanay. Tuwing gabi, bago matulog, tumatawag siya sa kanilang baryo. "Ate," sabi ni Renzo, "ang saya ko, may bagong libro ako galing sa pinadala mong allowance." "Talaga? Buti naman. Pagbutihin mo ang pag-aaral ha, para pagdating ng panahon, ikaw naman ang tutulong sa iba." Sa tuwing naririnig niya ang tuwang iyon, mas lalo siyang lumalakas. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, sa likod ng malalaking pader ng kumpanya, may mga matang nagmamasid sa kanya. Mga matang puno ng galit, inggit, at nakatagong lihim na unti-unting magpapadilim sa kanyang mundo. Unang beses na nakita ni Dionisio Zafra si Clarice ay noong ipinakilala siya ni Miss Paloma bilang bagong sekretarya. Nakaupo siya noon sa kanyang malapad na mesa sa pinakataas na palapag ng gusali. Isang silid na pinapalamutian ng mga obra maestra at mamahaling muebles. Sanay si Dionisio na lahat ng taong pumapasok doon ay nanginginig. Ngunit nang makita niya si Clarice, nanlaki ang kanyang mga mata. "Boss, ito po si Clarice Manlapig. Siya na po ang magiging personal sekretarya ninyo," wika ni Paloma. Napatigil si Dionisio. Tinitigan si Clarice mula ulo hanggang paa. Napakunot ang kanyang noo at napabuntong hininga. "Ikaw?" bulong niya na halos hindi marinig ng iba. "Magandang umaga po, sir." Magalang na bati ni Clarice, bahagyang yumuko. Ngunit sa isip ni Dionisio, ibang tao ang nakikita niya. Nakikita niya ang mukha ng kanyang dating asawa, si Veronica Zafra, ang babaeng iniwan siya 10 taon na ang nakalipas para sumama sa isang banyaga. Parehong-pareho ang hugis ng mata, ang mahinhin ng ngiti at ang tindig, parang multo na bumalik mula sa nakaraan. Kinuyom ni Dionisio ang kanyang kamao at pilit na ngumiti. "Sige, magsimula ka na bukas. Ayusin mo ang lahat ng kailangan kong papeles at tandaan mo, hindi ko gusto ang mga pagkakamali." Mula noon, naging mabigat ang bawat araw para kay Clarice. Hindi niya alam kung bakit tila mas istrikto sa kanya si Dionisio kumpara sa iba. Kahit simpleng mali lamang sa spelling ng memo ay pinalalaki. "Clarice!" sigaw ni Dionisio isang umaga, habang hawak ang isang dokumentong bahagyang may pagkakamali sa formatting. "Ito ba ang klase ng trabaho na kaya mong ibigay? Ang dali-dali lang nito. Ano ka ba? Walang alam." Nanlumo si Clarice at halos mamilipit sa kahihiyan habang nakatingin ang iba pang empleyado. "Pasensya na po, sir. Aayusin ko po agad." "Huwag ka lang humingi ng pasensya. Gawin mo ng tama." Dagundong ng tinig ng lalaki, sabay hagis ng papel sa mesa.
Pagkatapos noon, halos gabi-gabi na siyang umiiyak sa kanyang maliit na kwarto. Ngunit kinabukasan, pumapasok pa rin siyang nakangiti, dala ang tapang at pangarap para sa kanyang pamilya. Lumipas ang mga linggo, lalo pang tumindi ang pang-aapi ni Dionisio. Kapag may pagpupulong, sinasadya niyang pagalitan si Clarice sa harap ng lahat. "Late na naman ang report!" sigaw niya minsan sa board meeting, kahit pa ipinasa ito ni Clarice sa tamang oras. "Pero sir, kahapon pa po nasa desk ninyo ang report," paliwanag ni Clarice. "Wala akong pakialam. Hindi ako nagkakamali sa sinasabi ko. Ikaw ang palaging palpak!" putol ni Dionisio, dahilan upang matahimik ang buong silid. Tahimik ang mga directors, walang naglakas loob na magsalita. Tanging si Miss Paloma ang nagsulyap ng awa kay Clarice, ngunit wala ring nagawa. Lahat sila'y takot kay Dionisio. Isang hapon, habang nag-aayos si Clarice ng files, bigla siyang tinawag ni Dionisio sa opisina. "Pumasok ka rito," malamig na utos nito. Dahan-dahang pumasok si Clarice, dala ang kaba. "Ano po iyon, sir?" Pinanood siya ng lalaki habang naglalakad patalapit. Muli, hindi si Clarice ang nakikita niya, kundi si Veronica. Ang mga alaala ng pagtataksil, ang hapdi ng pag-iwan, ang matinding galit, lahat iyon ay muling bumalik. "Alam mo ba kung bakit hindi kita gusto?" Biglang tanong ni Dionisio. Nagulat si Clarice. "Po? Dahil mukha kang traidor. Tuwing tinitingnan kita, para kang multong bumabalik para uliin ang sakit na dinulot sa akin. Ang totoo, hindi kita kailangan dito." Napalunok si Clarice. Pilit na pinapakalma ang sarili. "Sir, kung may pagkakamali po ako, gagawin ko ang lahat para itama iyon. Nandito lang ako para magtrabaho ng maayos." Ngumisi si Dionisio, puno ng panlilibak. "Trabaho? Hindi mo ba alam kahit anong gawin mo, lagi kang mali sa paningin ko? Tandaan mo, ako ang nagbibigay ng sahod mo. Wala kang karapatang sumagot." Hindi na nakapagsalita si Clarice. Tumango na lang siya at mabilis na lumabas. Pilit itinatago ang luha. Hindi lamang sa opisina nagtatapos ang pang-aabuso ni Dionisio. May mga pagkakataong pinapadala niya ang gwardiya para bantayan ang bawat kilos ni Clarice. Kapag may lalaking kasamahan na lumalapit sa kanya, agad itong pinapagalitan. "Bakit ka nakikipagkwentuhan sa lalaki na yun? Gusto mo bang isipin ng lahat na flirt ka?" sigaw niya minsan sa elevator, kahit naroon ang iba pang empleyado. "Sir, nagtatanong lang po siya tungkol sa schedule ninyo." Sagot ni Clarice, nanginginig ang tinig. "Palusot, kung ayaw mong mawalan ng trabaho, huwag kang magpapakita ng kahinaan." Dumating ang isang pagkakataon na halos bumigay na si Clarice. Hating gabi na, ngunit pinatawag pa rin siya ni Dionisio para ayusin ang mga kontrata. "Sir, maari po bang bukas ko na ipagpatuloy? 3 gabi na po akong halos walang tulog." Mahinahong pakiusap niya. Biglang tumayo si Dionisio at lumapit sa kanya. Ang tingin nito ay malamig at puno ng hinanakit. "Wala kang karapatang tumanggi. Ang mga katulad mo, kapag nawalan ng trabaho, babalik lang sa probinsya at mamamatay sa gutom. Dito, ako ang nagdidikta kung may halaga ka o wala." Halos manginig si Clarice, ngunit pinilit niyang lumunok ng kanyang hinanakit. "Opo sir, tatapusin ko po." Lumabas si Dionisio ng opisina na may ngisi, habang si Clarice ay naiwan, pinipigil ang pagbagsak ng luha. Sa sarili niya, tiniis niya lahat ng iyon, hindi para sa kanya, kundi para kay nanay at kay Renzo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman na unti-unti siyang nawawala. Sa bawat salita at tingin ni Dionisio, binubura ang kanyang dangal at pagkatao. Hindi niya alam kung hanggang saan niya kayang tisin
ngunit malinaw na isang bangungot na ang sinimulan niyang panibagong simula. Lumipas ang ilang buwan na tila walang araw na lumilipas na hindi pinapahirapan si Clarice ni Dionisio. Sa bawat pulong, sa bawat simpleng memo, tila ba ginagawa siyang panakip butas ng bilyonaryo para mailabas nito ang galit na bumabagabag sa kanyang puso. Ngunit dumating ang isang gabi na tuluyan ng winasak ang natitirang lakas ng dalaga. Haping gabi na, halos wala ng tao sa gusali ng Zafra Realty nang biglang ipatawag si Clarice sa opisina ni Dionisio. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Miss Paloma. "Clarice, gusto ka raw kausapin ni Sir Dionisio. Agad-agad, huwag kang tatanggi," mariing bilin ng HR manager. Napakagatlabi si Clarice. Pagod na siya, 3 araw nang kulang sa tulog. Ngunit alam niyang kapag hindi siya sumunod, ay posibleng mawalan siya ng trabaho. Dala ang kaba, kumatok siya sa malaking pintuan ng opisina ng bilyonaryo. "Pasok!" Malamig na boses ang narinig niya. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang anyo ni Dionisio. Nakaupo sa kanyang swivel chair, may hawak na baso ng talak, at namumula ang mukha sa kalasingan. Sa mesa'y nakahilera ang mga mamahaling bote ng whiskey at brandy. "Sir, pinatawan niyo po ako?" Mahinang tanong ni Clarice, pilit na tinitibayan ang loob. "Lumapit ka rito," utos ni Dionisio, sabay higop sa baso. "Hindi ba trabaho mo ang siguraduhin na palaging maayos ang mga dokumento o? Ngunit bakit parang ikaw mismo hindi maayos?" Napalunok si Clarice. "Sir, ginagawa ko naman po ang lahat ng makakaya ko." Tumawa si Dionisio, isang malupit na tawa. "Alam mo, tuwing nakikita kita, para kong pinagtatawanan ng mundo. Ikaw ang paalala ng babaeng nanakit sa akin. Pero may isang pagkakaiba, wala ka sa posisyon para tumanggi." Lumapit siya, hawak pa ang baso ng alak at sinubukang haplusin ang braso ng dalaga. Mabilis na umatras si Clarice. "Sir, huwag po, nakiusap po ako. Nandito lang ako para magtrabaho." Ngunit sa halip na makinig, hinila siya ni Dionisio at pinilit na yakapin. Naging mahigpit ang hawak, mabigat ang kanyang bisig, at amoy na amoy ang alak. "Sir, tama na po," sigaw ni Clarice, halos mabasad ang tinig. "Pakawalan niyo ako." Ngunit bingi si Dionisio sa kanyang pakiusap. Sa gabing iyon, nilapastangan niya si Clarice, walang pakialam sa kanyang dignidad at pagkatao. Ang tanging naririnig sa silid ay ang pagluha at pagmamakaawa ng dalaga. Kinabukasan, dumating si Clarice sa opisina na tila wala ng kulay ang mukha. Wala siyang lakas para magsalita. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nagtatype ng ulat. Ang kanyang mga matay namumugto, ngunit inilit niyang itago iyon sa pamamagitan ng kaunting pulbo. Lumapit si Miss Paloma at bumulong. "Clarice, may problema ba?" Napatingin siya, halos maiyak. "Ma'am, si Sir Dionisio, nilapastangan niya ako kagabi." Nanlaki ang mata ni Paloma, ngunit agad ding napayuko. "Huwag mong ipagsigawan yan. Wala kang mapapala, wala ring maniniwala sa'yo. Siya ang boss natin." "Nakikiusap ako, ma'am." Nanginginig ang tinig ni Clarice. "Tulungan niyo ako." Umiling si Paloma, kita ang takot. "Pasensya na, Clarice, may pamilya rin akong pinapakain. Kung ako ang papalag, baka ako ang mapahamak." Dumulog din siya sa ilang kasamahan, ngunit iisa lang ang naging tugon. Takot. "Clarice, wala kaming laban dyan." Bulong ni Marco, isang junior officer. "Siya ang nagbabayad sa atin. Kung lalabanan mo siya, sisirain ka lang niya." At hindi nga nagtagal, nagsimulang kumalat ang masasakit na tsismis. "Alam mo, baka naman siya rin ang nagpabuyo." Bulungan ng 2 sekretarya habang nagkakape. "Bakit ba lagi siyang pinapatawag ng gabi? Hindi kasi inosente yan. Mukha lang mabait, pero baka may binabalak din." Narinig ni Clarice ang lahat ng iyon, parang kutsilyong paulit-ulit na tumatagos sa kanyang puso.
Sa halip na makahanap ng hustisya, siya pa ang napasama. Ang kanyang pangalan ay naging laman ng malalaswang biro at ang kanyang dangal ay pinunit ng mga maling akusasyon. Ngunit dahil sa pangangailangan, pinilit pa rin niyang magtrabaho. Araw-araw pinapaalalahanan niya ang sarili para kay nanay, para kay Renzo. Kahit mabigat ang bawat hakbang, kahit pilit ang bawat ngiti, kinakaya niya. Isang gabi, tinawagan niya ang kanyang kapatid. "Ate, kamusta ka na dyan? Balita ni nanay parang pagod na pagod ka lagi." Masayang tanong ni Renzo. Napakagatlabi si Clarice, pinipigil ang luha. "Ayos lang ako, Renzo. Basta't ikaw, mag-aral kang mabuti. Pangako ko sa iyo, balang araw, hindi ka na mahihirapan." "Salamat ate, proud ako sa iyo," sagot ng bata. At doon, muling bumigat ang dibdib ni Clarice. Paano siya magiging proud sa sarili kung bawat araw ay tila ginigiba siya ng kanyang trabaho? Dumating ang araw na hindi na niya kinaya. Nagising siya isang umaga na hindi na makabangon sa kama. Parang naubos ang lahat ng lakas at tapang na itinago niya. Humarap siya sa salamin. Nakita ang sariling walang sigla at doon niya tuluyang naunawaan. Kailangan na niyang lumayo. Nagpunta siya sa HR upang pormal na magbitiw. "Clarice, sigurado ka ba?" tanong ni Paloma na tayukong nagpipirma ng papel. "Opo ma'am, hindi ko na po kaya. Bago pa tuluyang mawala ang sarili ko, kailangan ko pong umalis." Tahimik lang ang HR manager. Walang imik, walang pakialam. Isa itong tahimik na kumpirmasyon na tama ang hinala ni Clarice. Sa kumpanyang iyon, wala siyang kakampi. Kinagabihan, nag-empake siya ng kanyang mga gamit. Bawat damit na inilalagay niya sa lumang maleta ay may kasamang luha at pangungulila. Iniwan niya ang maliit na kwarto na minsan ay pinuno niya ng pangarap. Sa kanyang pag-alis, dala niya ang sugat na iniwan ng isang sistemang walang hustisya. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa makukutitap na ilaw ng Maynila mula sa bintana ng bus. "Hindi dito matatapos ang buhay ko," bulong niya sa sarili. "Gagawa ako ng paraan. Magbabangon ako. Hindi ako mananatiling biktima." At doon nagsimula ang paglalakbay niya palayo sa dilim. Dala ang pangakong balang araw babalik siya, hindi bilang alipustang sekretarya, kundi bilang isang babaeng muling bubuo ng kanyang dangal. Pag-alis ni Clarice mula sa Maynila, hindi niya alam kung saan siya pupulutin. Ang mga sugat ng nakaraan ay parang sugat na hindi maghilom. Araw-araw, gumigising siyang nangingi at puno ng takot. Ngunit isang tao ang nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. Ang kanyang tiyahin na si Corazon Manlapig, isang veteranong OFW sa Singapore na matagal nang nagtatrabaho bilang tagapamahala ng isang condominium complex. "Anak," sabi ni Corazon sa telepono, "halika na rito. Ayoko nang makita kang nasasaktan dyan. Dito, makakapagsimula ka muli. Hindi man madali, pero tutulungan kitang bumangon." Naluha si Clarice. "Tiya, salamat. Hindi ko po alam kung kaya ko pa, pero susubukan ko. Para kay nanay at Renzo, kailangan kong magpatuloy." Pagdating niya sa Singapore, sinalubong siya ni Corazon sa Changi Airport. Malawak ang paliparan at parang ibang mundo para kay Clarice na galing sa baryo at nagtiis sa Maynila. "Welcome to Singapore, iha," nakangiping sabi ni Corazon habang yakap siya. "Dito walang makakaalam ng nakaraan mo. Panibagong simula ito." Ngumiti si Clarice kahit mabigat pa rin ang dibdib. "Tiya, gusto ko lang sana makalimutan lahat." "Huwag mong kalimutan, Clarice," sagot ni Corazon. "Hindi ka dapat magpatawad para sa kanila. Magpatawad ka para sa sarili mo. At huwag kang mawawala ng tiwala na kaya mong bumangon." Sa unang mga buwan, nag-enroll si Clarice sa isang lokal na paaralan para sa mga working students,
kumuha ng kursong business technology. Kinailangan niyang maghanap ng trabaho upang masuportahan ang sarili, kaya't napasok siya bilang part-timer sa isang cafe na malapit sa Orchard Road. Minsan, sa cafe na iyon, nakatitig siya sa mga kape habang nagsusulat ng notes para sa klase. Kahit pagod, pinipilit niyang magbasa at mag-aral. Kaya ko to, lagi niyang bulong. Kailangan kong kayanin. Isang araw, dumating ang isang customer na agad nakatawag ng pansin ng lahat. Naka-formal suit, maayos ang tindig at halatang may kaya sa buhay. Ngunit imbes na umasta ng mayabang, ngumiti ito ng magalang sa staff. Isang cappuccino please, at dagdagan mo ng cinnamon, sabi niya. Si Clarice ang kumuha ng order. Yes sir, please wait a moment. Napansin ng lalaki ang mga papel na nakakalat sa gilid ng counter. Nag-aaral ka habang nagtatrabaho? Medyo nahiya si Clarice. Opo sir, business technology po. Mahirap po pero kailangan. Ngumiti ang lalaki. Good, that's admirable. Ako pala si Ezra Tan. Inabot niya ang kamay. Bahagyang nagulat si Clarice pero tinanggap ito. Clarice, manlapig po. Lala, sa mga sumunod na linggo, madalas bumalik si Ezra sa cafe. Doon nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Hindi siya nagpakilala agad bilang isang matagumpay na entrepreneur na may-ari ng ilang kumpanya sa Singapore at Malaysia. Sa halip, nakipagkuwentuhan siya tungkol sa simpleng bagay. Libro, musika, at kung paano nagsimula siya sa maliit na negosyo. Alam mo ba, sabi ni Ezra isang gabi, habang nagkakape silang dalawa, nag-umpisa lang ako sa isang maliit na IT shop. Wala pang kapital, puro utang. Pero dahil hindi ako sumuko, nakarating din ako kung nasaan ako ngayon. Tahimik si Clarice, nakikinig. Sana balang araw, ganun din ako. Gusto kong patunayan sa sarili ko na hindi ako natatapos sa sakit na pinagdaanan ko. Hindi mo kailangang patunayan sa iba, sagot ni Ezra. Seryoso ang tono. Patunayan mo lang sa sarili mo. Hindi ka basura, Clarice. Hindi ka mahina. You're stronger than you think. Napaluhang ngumiti si Clarice. Noon pa lang ulit may nagsabi sa kanya ng ganoong mga sal. Lumipas ang mga taon, unti-unting nabuo muli ang tiwala niya sa sarili. Sa tulong ni Corazon at Ezra, natapos niya ang kanyang kursong business technology ng may karangalan. Dumalo si Ezra sa kanyang graduation at palakpak siya ng palakpak habang nakasuot si Clarice ng toga. Congratulations, Clarice, sigaw ni Ezra. See, sabi ko sa'yo, kaya mo. Salamat, Ezra, tugon niya. Nangingilid ang luha. Kung hindi dahil sa inyo ni Tia, baka hindi ko ito makakaya. Mumiti si Corazon na halos mapatid ang luha. Iha, hindi mo kami kailangang pasalamatan. Ikaw ang lumaban. Ikaw ang nagtiyaga. Proud kami sa'yo. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral, nagpasya si Clarice na subukan ang mundo ng negosyo. Mula sa inspirasyon ng mga karanasan niya, naisip niyang bumuo ng isang kumpanya na nakatuon sa renewable energy at sustainable housing. Ezra, sabi niya isang gabi habang nakaupo silang dalawa sa isang maliit na restaurant. Gusto kong gumawa ng negosyo. Hindi lang para kumita, kundi para makatulong sa mga katulad ko, yung mga taong gustong magsimula muli. Tumamo si Ezra. Good vision. At alam mo, I'll help you. Hindi kita bibigyan lang ng puhunan, pero tuturuan kita kung paano lumaban sa mundo ng negosyo. At doon ipinanganak ang C&E Tech Innovations. C para sa Clarice at E para kay Ezra. Mula sa maliit na opisina, unti-unti nilang pinalago ang negosyo. Habang lumalakas ang kanilang kumpanya, mas lalo ring lumalakas ang loob ni Clarice.
Ang dating dalagang aping-api sa Maynila ay unti-unti nang nagiging babae na kayang humarap sa mundo. Isang gabi, habang naglalakad sila sa baybayin ng Marina Bay, biglang nagsalita si Ezra. "Clarice, alam mo ba, hindi lang respeto ang natutunan ko sa'yo. You inspire me. Hindi ko na alam kung saan ka padadalhin ng tadhana, pero isa lang ang sigurado. Hindi na ako aalis sa tabi mo." Napatingin si Clarice, natigilan. Noon pa lang ulit siyang nakaramdam ng ganoong klaseng tiwala at init. Ngunit hindi siya agad sumagot. Ang tanging sabi niya, "Salamat, Ezra. Baka ito na talaga ang simula ng pagbabalik ng sarili kong halaga." At sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod, isang bagong Clarice ang isinisilang. Hindi na alipin ng nakaraan, kundi isang babae na handa ng lumaban at bumuo ng kanyang sariling kaharian. Ang unang taon ng C&E Tech Innovations ay hindi naging madali. Mula sa maliit na opisina na inuupahan lamang sa gilid ng isang lumang gusali sa Singapore, nagsimula si Clarice at si Ezra na may iilang volunteers at interns na naniniwala sa kanilang adhikain. Ang kumpanya ay nakatuon sa renewable energy at sustainable housing, isang ideya na hindi agad sineryoso ng iba. "Clarice," tanong ni Ezra isang gabi habang sabay silang nag-o-overtime, "sigurado ka ba na ito ang tamang direksyon? Mahirap pumasok sa merkado ng enerhiya. Ang kalaban natin, malalaking korporasyon." "Ezra," sagot ni Clarice habang nakatitig sa kanyang mga plano, "hindi ako papayag na manahimik lang habang unti-unting sinisira ng mga tao ang kalikasan. Kung kaya nating magbigay ng tirahan na mura, ligtas at environment-friendly, bakit hindi natin susubukan? Hindi ito para sa akin lang, kundi para sa mga susunod na henerasyon." Ang unang taon ng C&E Tech Innovations ay hindi naging madali. Mula sa maliit na opisina na inuupahan lamang sa gilid ng isang lumang gusali sa Singapore, nagsimula si Clarice at si Ezra na may iilang volunteers at interns na naniniwala sa kanilang adhikain. Ang kumpanya ay nakatuon sa renewable energy at sustainable housing, isang ideya na hindi agad sineryoso ng iba. "Clarice," tanong ni Ezra isang gabi habang sabay silang nag-o-overtime, "sigurado ka ba na ito ang tamang direksyon? Mahirap pumasok sa merkado ng enerhiya? Ang kalaban natin, malalaking korporasyon." "Ezra," sagot ni Clarice habang nakatitig sa kanyang mga plano, "hindi ako papayag na manahimik lang habang unti-unting sinisira ng mga tao ang kalikasan. Kung kaya nating magbigay ng tirahan na mura, ligtas at environment-friendly, bakit hindi natin susubukan? Hindi ito para sa akin lang, kundi para sa mga susunod na henerasyon." Napangiti si Ezra, "Iyan ang gusto ko sa'yo. Hindi pera ang unang iniisip mo." Unti-unting kumalat ang pangalan ng C&E Tech Innovations. Nagsimula sila sa maliliit na proyekto, solar-powered streetlights para sa ilang barangay sa Pilipinas at low-cost housing unit sa Malaysia na gumagamit ng recycled materials. Ang mga proyektong ito, bagaman simple, ay naging patunay na kaya nilang tumupad sa pangako nila. Sa ikalawang taon, nakatanggap sila ng imbitasyon mula sa isang investors forum sa Tokyo. Kinakabahan si Clarice habang inaayos ang kanyang presentation. "Ezra," sabi niya bago sila lumabas ng hotel, "paano kung pagtawanan lang nila ako? Ako lang ito, isang babaeng minsang nilapastangan, inalipusta, iniwan. Ano ang laban ko sa harap ng mga higanteng negosyante?" Mahinahon siyang hinawakan ni Ezra sa balikat. "Clarice, hindi na ikaw ang dating sekretaryang takot at walang boses. Ngayon, CEO ka. May sarili kang kumpanya at sariling pangarap. Hindi nila kayang tawanan ang katotohanan." Sa forum, nakatayo siya sa entablado, hawak ang clicker para sa kanyang slides,
habang ipinapakita niya ang konsepto ng eco-homes na kayang itayo sa kalahating halaga ngunit matibay at sustainable. Nakikita niya ang mga banyagang negosyante na unti-unting tumatango. Pagkatapos ng kanyang presentasyon, lumapit ang isang Japanese investor, si Mr. Hiroshi Tanaka. Miss Manlapig, sabi nito habang nakikipagkamay, "I believe in your vision. We are willing to invest." Halos maiyak si Clarice. "Arigato gozaimasu. Thank you so much, Mr. Tanaka." Kasunod nito, dumating ang mga alok mula sa Europe. Isang kumpanya sa Germany ang nagbigay ng pondo para sa wind energy project nila, habang isang grupo mula Spain naman ang interesado sa kanilang low-cost eco-villages. Sa loob lamang ng 5 taon, ang C&E Tech Innovations ay lumago mula sa maliit na opisina patungo sa isang pandaigdigang kumpanya na may daan-daang empleyado at proyekto sa iba't ibang bansa. Sa isang General Assembly ng kanilang kumpanya, nakatayo si Clarice sa entablado habang nakaharap ang lahat ng empleyado. 10 years ago, panimula niya, "I was just a secretary, a woman who was told I was worthless, who was treated as if I was nothing. But today, standing before you, I know that we are never defined by what people do to us. We are defined by what we choose to become." At kayo ang dahilan kung bakit tayo lumalago. Nagpalakpakan ang lahat. Sa gilid pinagmamasdan siya ni Ezra, halatang proud at puno ng paghanga. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may sugat pa ring hindi tuluyang naghihilom. Kapag gabi at mag-isa siya sa kanyang malawak na opisina, madalas niyang balikan ang nakaraan. "Hindi ako dapat narito kung hindi nangyari iyon." Bulong niya minsan sa sarili habang nakatanaw sa bintana ng high-rise building nila sa Singapore. "Kung hindi niya ako winasak, hindi ko rin siguro matutunan ang lakas na mayroon ako ngayon. Pero bakit hanggang ngayon, ang sakit ay andito pa rin?" Isang gabi, kadatnan siya ni Ezra na tahimik na umiiyak. "Clarice," mahinahon niyang sabi, "you don't have to carry it alone." Umiling siya, "Ezra, kahit anong taas nang naabot ko, minsan pakiramdam ko marumi pa rin ako. Parang hindi ko pa rin maibalik ang sarili kong dangal." Hinawakan ni Ezra ang kanyang kamay. "Listen to me. What happened to you was never your fault. Ang marumi ay yung taong nanakit sa'yo. You turned your pain into something greater. Hindi lahat ng tao kaya yun. That's why you're extraordinary." Lumipas pa ang mga taon at lalo pang tumatag ang C&E Tech Innovations. Naging isa ito sa mga pangunahing kumpanya na pinatawag ng iba't ibang bansa para sa kanilang mga proyekto. Nagkaroon sila ng branch sa Dubai, Berlin at Manila. Kapag binabanggit ng mga tao ang pangalan ni Clarice Manlapig, hindi na ito ang pangalan ng isang aping sekretarya, kundi pangalan ng isang CEO na kinikilala sa buong mundo. Ngunit sa kanyang puso, dala pa rin niya ang alaala ng nakaraan. Alam niyang darating ang araw na haharapin niya itong muli. Hindi para maghiganti, kundi para ipakita na kahit anong pagsubok, may kakayahan siyang bumangon at magtagumpay. At habang nakaupo siya sa kanyang opisina, hawak ang isang lumang larawan ng kanyang pamilya, bumulong siya, "Tay, Nay, Renzo, ito ang bunga ng lahat ng sakripisyo. Hindi pa tapos ang laban ko. Isang araw, babalik ako sa Pilipinas, hindi bilang biktima, kundi bilang isang taong handang ipakita ang katotohanan." Makalipas ang 10 taon, dumating ang araw na matagal nang pinapangarap ni Clarice. Sa dami ng naitayong proyekto ng C&E Tech Innovation sa iba't ibang bansa, naramdaman niyang panahon na upang ibalik sa sariling bayan ang bunga ng kanyang pinaghirapan. "Ezra," sabi niya isang gabi habang nakaupo sila sa veranda ng kanilang kondo sa Singapore, "gusto kong buksan ang unang malaking branch natin sa Pilipinas. Doon ako nagsimula. Doon din dapat ako bumalik." Tumingin si Ezra. May ngiti ngunit halata ang pag-aalala. "Handa ka na ba, Clarice? Alam mo naman, may mga multo pa paroon na hindi pa tuluyang natatapos." Napabuntong hininga si Clarice.
Handa na ako. Hindi na ako ang dating Clarice na pinipigilan at inaapi. Babalik ako, bilang CEO ng C&E Tech Innovations. Paglapag niya sa Ninoy Aquino International Airport, sinalubong agad siya ng malamig na hangin mula sa aircon ng arrival area at ang maiingay na tunog ng mga nag-aabang na pamilya. Ngunit higit pa roon, sinalubong siya ng mga luha ng kanyang ina at kapatid na si Renzo, na ngayoy binata na at nakapagtapos na rin ng kolehiyo. "Ate!" Halos pasigaw na wika ni Renzo, agad siyang niyakap. "Renzo, ang tangkad mo na," sabi ni Clarice habang humahagulgol. Si Aling Nena naman, halos manghina sa saya. "Anak, salamat at nakabalik ka. Ang ganda-ganda mo na ngayon. Hindi na ikaw yung payat na dalagang umalis noon." Napaluhang ngumiti si Clarice. "Kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makakarating dito. Lahat ng hirap ko para sa inyo." Napansin niya ang malaking pagbabago sa kanilang pamumuhay. May maayos na bahay na ngayon sa probinsya. May maliit na negosyo ang kanyang ina at si Renzo ay nag-aaral pa ng masteral sa isang universidad. Lahat ito'y bunga ng mga padala at tulong ni Clarice sa loob ng mga taon. Ngunit habang abala siya sa pagbabalik, nakarating sa kanya ang isang balita na nagpayanig sa kanyang damdamin. "Clarice," sabi ng dati niyang kaibigang si Marco, na ngayoy isa ng manager sa ibang kumpanya. "Alam mo ba? Bumagsak na ang Zafra Realty." Nagulat si Clarice. "Ano? Paanong bumagsak? Hindi ba't isa yun sa pinakamalaking kumpanya noon?" Tumango si Marco. Simula nang lumala ang pamamalakad ni Dionisio, nag-alisan ang investors. Maraming proyekto ang nalugi dahil hindi niya pinapansin ang ethics at kalidad. Maraming empleyado rin ang lumipat. Karamihan, sumama sa mga kumpanyang katulad ng sayo. Tahimik na nakinig si Clarice. Hindi siya natuwa, ngunit hindi rin siya nalungkot. Parang isa itong patunay ng karma, ng hustisyang hindi niya kailangang habulin, kundi kusa ng nangyari. Nagsimula ang operasyon ng C&E Tech Innovations Philippines sa Bonifacio Global City. Mula sa opening pa lang, dagsa na ang mga balita. Isang Filipina CEO kinilala sa buong mundo, nagbabalik upang mamuhunan sa sariling bansa, ayon sa headline ng isang pahayagan. Lumapit sa kanya ang ilang reporters. "Miss Manlapig, ano ang dahilan ng pagbabalik ninyo sa Pilipinas?" Tanong ng isang mamamahayag. Ngumiti si Clarice. "Simple lang, gusto kong ibalik sa bayan ko ang lahat ng biyayang natanggap ko. Nais kong matulungan ang mas marami pang Pilipino na magkaroon ng tirahan na abot kaya at teknolohiyang makakalikasan." Mabilis na kumalat ang balita. Sa mga business forum, pangalan niya ang pinag-uusapan. Sa mga barangay, may mga nanay at tatay na umaasang mabibigyan sila ng pagkakataon sa murang pabahay. Sa mga paaralan, inspirasyon siya ng mga estudyanteng nangangarap maging katulad niya. Ngunit kasabay ng kanyang pag-angat, may mga bulong ding naririnig siya. "Siya ba yung dati nilang sekretarya sa Zafra Realty?" Tanong ng ilan. "Akala ko noon mahina siya. Ngayon, CEO na?" Sagot ng iba. Habang naglalakad sa harap ng kanyang mga empleyado sa bagong opisina, hindi maiwasan ni Clarice ang pagbalik ng alaala. Ang hagikik ng mga kasamahan, ang malamig na tingin ni Dionisio, ang mga gabing umiiyak siya sa takot. Ngunit ngayon, ibang Clarice na ang narito. Isang babae na kayang humarap ng taas noo. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Ezra sa rooftop ng bagong opisina sa BGC, tinanaw nila ang mga ilaw ng lungsod. "Ezra," sabi ni Clarice, "ang bilis ng panahon. Dati, parang bangungot lang ang lahat. Ngayon, heto tayo. Ang dami nang natutupad." Tumingin si Ezra sa kanya. "Kaya mo yan kasi hindi ka sumuko. Pero Clarice, alam ko, may sugat pa rin sa puso mo. Hindi ba tuwing nababanggit ang pangalan ni Dionisio, lumalalim ang lungkot sa mga mata mo?" Tahimik si Clarice.
Oo, Ezra, hindi ko kayang ipagkaila. Kahit anong tagumpay, may bahagi ng sarili ko na hindi pa rin maghilom. Pero hindi ko hahayaang itigil ako ng sugat na yon. Sa halip, gagawin ko itong lakas. Hinawakan ni Ezra ang kanyang kamay. At nandito ako. Hindi ka na kailanman mag-iisa. Nang sumunod na linggo, isang malakihang business summit ang inorganisa sa Manila Hotel. Isa si Clarice sa mga pangunahing panauhin at speaker. At doon nagsimula ang mga bulungan na lalong nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Alam mo ba, narito rin si Dionisio Zafra, bulong ng isang negosyante. Wala na siyang kumpanya pero dumalo pa rin. Napatigil si Clarice. Hindi niya alam kung paano haharapin ang taong minsang nagwasak ng kanyang pagkatao. Ngunit alam niyang darating talaga ang araw na ito. At habang unti-unting umalingaw-ngaw ang balita tungkol sa pagbabalik ng isang Filipina CEO, ramdam niya na kasabay nito ay ang pagbabalik ng isang lumang sugat. Isang sugat na handa na rin niyang harapin. Ang Manila Hotel ay puno ng mga negosyante, investors at mga kinatawan ng gobyerno ng araw na iyon. Isang engranding business summit ang ginanap kung saan tatalakayin ang hinaharap ng ekonomiya ng bansa at ang papel ng sustainable technology. Sa loob ng malawak na bulwagan, kumikislap ang mga chandeliers at naririnig ang mahihinang tunog ng mga basong nagbabanggaan habang nagsisimula na ang networking ng mga bisita. Kasama ni Clarice, si Ezra at ilang matataas na opisyal ng CNE Tech Innovations Philippines. Nakasuot siya ng isang elegante ngunit simple lamang na dark green dress na kumakatawan sa kalikasan at sustainability na kanyang isinusulong. Sa bawat hakbang niya papasok, napapalingon ang mga tao, hindi lamang dahil sa kanyang ganda, kundi dahil sa kanyang pangalan na ilang linggo ng laman ng mga pahayagan. Filipina CEO returns home with global vision. Miss Manlapig, excited kaming marinig ang iyong talumpati mamaya. Barti ng isang congressman habang nakikipagkamay. Maraming salamat po, tugon niya. May ngiti, ngunit may halong kaba sa dibdib. Habang lumalakad sila ni Ezra papunta sa kanilang mesa, biglang nagkaroon ng bulungan. Napansin niya ang mga matang nakatingin sa isang sulok ng bulwagan. Sinundan niya iyon at doon siya napahinto. Isang matandang lalaki, nakaupo at tila baluktot na ang likod, ang unti-unting tumayo. Maputla ang balat nito. Kita ang mga kulubot at hindi na makapal ang buhok. Ngunit kahit tumanda at bumagsak ang tindig, hindi siya maaaring magkamali. Si Dionisio Zafra. Nanginginig ang dibdib ni Clarice. Parang biglang bumalik lahat ng alaala. Ang mga pagsigaw, ang pang-aapi at ang gabing tuluyang winasak ang kanyang pagkatao. Ngunit hindi siya umiyak. Hindi siya umatras. Sa halip, tumayo siya ng mas tuwid, gaya ng CEO na pinangarap niyang maging. Narinig ng lahat ang basag na boses ni Dionisio. Si Clarice, ikaw ba yan? Biglang natahimik ang buong bulwagan. Ang mga taong dating nag-uusap at nagtatawanan ay napako ang tingin sa eksenang iyon. Ang ilan nakanganga sa pagkagulat. Ang iba naman hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Siya ba ang sinasabi nilang global CEO? Bulong ng isang negosyante. Si Clarice Manlapig? Hindi ba't dati siyang sekretarya ni Dionisio? Hindi lang iyon. Bulong ng isa pa. Narinig ko noon, pinaalis siya ng kumpanya. Wala raw kakayahan. Pero tingnan mo siya ngayon. Habang lahat ay nagbubulungan, si Dionisio ay nanatiling nakatayo. Nanginginig ang mga kamay at hindi makapaniwala sa nakikita. Ang kanyang mamamata, puno ng pagtataka at panghihinayang, nakatutok lamang kay Clarice. Clarice, muling wika niya, halos pabulong.
naging ganito ka? Tahimik si Clarice. Tinitigan lamang siya. Ngunit sa loob niya, naramdaman niyang iyon na ang sandaling matagal na niyang hinintay. Lumapit si Ezra at bumulong. Clarice, huwag kang matakot. Nasa harap mo siya, pero hindi na siya ang dati mong kinatatakutan. Ngayon, ikaw ang may kapangyarihan. Huminga ng malalim si Clarice at naglakad papunta sa entablado. Ang lahat ng mata ay nakasunod sa kanya. Sa paghawak niya ng mikropono, ramdam niya ang bigat ng tatahimikan. Lahat naghihintay kung ano ang sasabihin niya. Magandang gabi po sa inyong lahat, panimula niya. Ako si Clarice Manlapig, CEO ng C&E Tech Innovations. 10 taon akong lumayo, nag-aral at nagtrabaho sa ibang bansa. Ngayon, bumalik ako upang dalhin dito sa ating dayan ang isang bagong simula. Isang teknolohiya na hindi lamang para sa kita, kundi para sa kinabukasan. Nagpalakpakan ang mga tao, ngunit marami pa ring nakatingin kay Dionisio na hindi maalis ang titig sa kanya. Ngumiti si Clarice, ngunit sa likod ng ngiti, may apoy sa kanyang mga mata. Maraming nakakakilala sa akin bilang isang simpleng probinsyanang nagpunta sa Maynila para mangarap. Marami ring nakakaalam kung paano ako minsang inalipusta at tinanggalan ng halaga. Pero ngayong gabi, narito ako hindi para balikan ang nakaraan, kundi para ipakita na kahit sino mang inaapi at binabaliwala ay may kakayahang bumangon. Muling lumingon ang lahat kay Dionisio. Namumutla na ito, tila pinapawisan ng malamig. Diyos ko, bulong ng isang matandang negosyante sa tabi niya. Akala ko noon, wala nang pag-asa ang batang iyon. Ngayon, siya na ang nagdadala ng pangalan ng bansa sa mundo. Sa entablado, tuloy ang tinig ni Clarice. Hindi tayo dapat magpadikta sa mga taong ginagamit ang kapangyarihan para yurakan ang iba. Ang tunay na leader hindi nang aapi, kundi nagbibigay lakas. At yon ang nais kong gawin bilang pinuno ng kumpanyang ito. Nagpalakpakan ang lahat, mas malakas kaysa kanina. Ngunit sa isang sulok, si Dionisio ay nakatayo pa rin. Tila hindi makapaniwala. Clarice, mahinang bulong niya, halos hindi na marinig ng iba. Patawad, ngunit hindi lumingon si Clarice. Sa halip, pinanatili niyang mataas ang kanyang ulo at matatag ang kanyang tinig. Ang buong summit ay naging saksi sa pagbabalik ng dating api-apihang dalaga. Ngayon ay isang pinunong iginagalang at hinahangaan. At sa gitna ng bulwagan, lahat ay naghihintay. Paano haharapin ni Clarice ang taong minsang sumira sa kanyang buhay? Lalapit ba siya? Magpapatawad? O ipapakita niya sa lahat ang katotohanang matagal niyang itinago? At habang nagtatapos ang kanyang talumpati, ang katahimikan ng lahat ay tila nagbabadya ng isang kaganapang magpapayanig sa buong industriya. Pumayo si Clarice sa entablado. Hawak ang mikropono habang ang buong bulwagan ay tahimik na nakikinig. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso, mabilis at mabigat. Para bang bumabalik sa kanya ang lahat ng sakit ng nakaraan. Nakatingin siya kay Dionisio na ngayoy nakaupo na muli sa kanyang upuan. Nanginginig ang mga kamay at tila hindi makatingin ng diretsyo. Mga kasama, panimula ni Clarice, alam ko po na hindi ito ang karaniwang sinasabi sa isang business summit. Pero ngayong gabi, hindi lang negosyo ang nais kong pag-usapan. Nais kong ibahagi ang isang katotohanang matagal kong itinago, isang kwento ng pang-aabuso, panlilinlang at pagsasamantala. Nagbulungan ang mga tao. Ang mga mamamahayag agad na binuksan ang kanilang mga recorder at kamera. Ang ilang negosyante naman ay napatingin kay Dionisio na biglang nag-angayt ng ulo at nagsimulang pawisan ng malamig. Huminga ng malalim si Clarice. 10 taon na ang nakakalipas.
Isa akong simpleng sekretarya rito sa Pilipinas. Nagpunta ako sa Maynila para mangarap, para tulungan ang pamilya ko. Ngunit imbes na maranasan ang katarungan at respeto, naranasan ko ang kabaligtaran. Nanginginig ang kanyang tinig, ngunit nanatiling matatag. Ako ay inapi, pinahiya, at nilapastangan ng taong dapat sana'y magbigay ng gabay. At ang taong yon, tumigil siya sandali. Sabay itinuro ang kanyang kamay patungo kay Dionisio, ay si Ginoong Dionisio Zafra. Biglang kumalat ang ingay at buluman. Ano? Si Zafra? Hindi maaari. Tumayo si Dionisio, pilit na pinapalakas ang loob. Huwag kang makinig sa kanya, sigaw niya. Lahat yan, kasinungalingan. Ginagawa lang niya ito para sirain ako. Ngunit hindi natinag si Clarice. Kung kasinungalingan, bakit ko haharapin ang lahat ng tao rito ngayon? May dala akong ebidensya, mga dokumento, mga ulat at higit sa lahat, testimonya ng mga dating empleyado na nakasaksi kung paano ginamit ni Dionisio ang kanyang kapangyarihan para yurakan ang mga nasa ilalim niya. Ipinakita niya sa malaking screen ang ilang dokumento, mga liham mula sa HR na hindi pinansin ang kanyang reklamo noon, pati mga email na ipinapakita kung paanong pinipilit ng ilang tauhan ni Dionisio na manahimik ang mga nakakaalam. Hindi lamang ako ang biktima, patuloy ni Clarice. Narito ang mga pangalan ng mga dating empleyado na lumapit sa akin at nagpatunay. Isa-isa, lumabas sa screen ang mga mukha at pahayag ng mga taong nagsalita. Oo, nakita ko kung paano siya palaging pinapagalitan at pinapahiya. Alam namin noon na may nangyari sa kanya, pero wala kaming magawa dahil lahat kami takot kay Dionisio. Matagal na panahon naming kinimkim ang katotohanan. Ngayon lang kami nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Nag-angat muli ng boses si Clarice. Hindi ako narito para maghiganti. Narito ako para ipakita na may hustisya, na hindi kailanman dapat manahimik ang isang tao kapag may nangyaring mali. At ngayong gabi, sa harap ng lahat, inaalis ko ang katahimikan. Nagkagulo ang media. Ang mga kamera ay sabay-sabay na kumlik sa bawat salita at galaw niya. Samantalang si Dionisio ay halos mawalan ng malay, namumutla at napasandal sa kanyang upuan. Hindi totoo yan! Pilit pa rin niyang sigaw, nanginginig ang boses. Clarice, mahal kita noon. Ginusto mo rin iyon. Hindi ko kailanmang ginusto na abusuhin at sirain ang pagkatao ko. Matapang na tugon ni Clarice. Ang pagmamahal ay hindi excuse para gamitin ang kapangyarihan laban sa isang tao. At ngayon, wala ka ng kapangyarihan. Halos bumagsak si Dionisio sa kinatatayuan. Ang mga negosyante na dati yumuyuko sa kanya ay ngayoy nakatingin na may pandibiri at galit. Hindi ako makapaniwala, bulong ng isang kilalang tycoon. Ito ang taong kinatatakutan natin noon? Ang halimaw na tinatago niya, ngayon lang lumabas. Lumapit si Ezra sa entablado at tumayo sa tabi ni Clarice. Hawak ang kanyang kamay bilang suporta. Narinig niyo ang lahat. Hindi na natin dapat palampasin ang ganitong klaseng katiwalian at pag-aabuso. Panahon na para ang industriya ng negosyo sa Pilipinas ay maging patas at makatao. Tumayo rin si Marco, ang dating empleyado na minsang naging saksi. Ako si Marco Reyes, dating empleyado ng Zafra Realty. Pinapatunayan ko ang sinabi ni Clarice. Nakita ko kung paano siya pinahirapan at pinatahimik. Ngayon, nagsasalita ako para sa lahat ng dati niyang empleyado na natakot. Totoo ang lahat. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang iba, tumayo bilang tanda ng suporta. Habang lumalakas ang palakpakan at yawan ng suporta kay Clarice, si Dionisio naman ay napayuko, tila nawalan ng lakas. Nahulog ang hawak niyang baso ng tubig, kumalat ang likido sa sahig at siya'y halos himatayin.
Agad siyang nilapitan ng kanyang mga bodyguard at inalalayan palabas ng bulwagan. Ngunit bago siya tuluyang mailabas, rinig pa rin ang huling bulong niya, "Clarice, patawarin mo ako." Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na nakatingin si Clarice sa kanya. Sa halip, nakatuon siya sa madla sa mga taong naging saksi sa kanyang katapangan. Sa pagtatapos ng kanyang pagsasalaysay, tumayo ang isang kilalang negosyante at nagsabi, "Miss Manlapig, ngayong gabi, hindi lang ikaw ang CEO ng CNE Tech Innovations. Isa kang simbolo ng lakas at hustisya para sa lahat ng kababaihan at manggagawang Pilipino. Salamat at binuksan mo ang aming mga mata. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan." Si Clarice, bagamat nangingilid ang luha, ay nakangiti. Alam niyang sa wakas, hindi na siya biktima. Siya na ngayon ang tinig ng mga matagal nang nanahimik. At sa gabing iyon, sa harap ng business community, media at publiko, tuluyang gumuho ang reputasyon ng dating kinatatakutang bilyonaryo. Samantalang si Clarice, ang babaeng minsang nyurakan, ay tumayo bilang simbolo ng pagbabago at pag-asa. Matapos ang nangyaring pagbubunyag sa Business Summit, hindi na napigilan ang pag-usbong ng kaso laban kay Dionisio Zafra. Ang media ay halos araw-araw na nag-uulat tungkol sa iskandalo. At ang pangalan ng dating hinahangaang bilyonaryo ay naging simbolo ng pang-aabuso at katiwalian. Isang linggo matapos ang summit, formal nang isinampa ang kaso laban sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Clarice na may tinig na siya, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng matagal nang tinatakpan ang mga sugat. Sa araw ng unang pagdinig, puno ang korte. Mga mamamahayag, dating empleyado ng Zafra Realty at mga ordinaryong mamamayan na gusto lamang maging saksi sa kasaysayan ng pagbagsak ng isang malakas na tao. Si Clarice nakaupo sa harapan, nakasuot ng puting blouse at itim na blazer, ay tila simbolo ng tapang. Sa tabi niya ay naroon si Ezra, hawak ang kanyang kamay bilang suporta. "Ms. Manlapig," tanong ng hukom, "handa ka na ba sa iyong testimonya?" Umayo si Clarice, huminga ng malalim at nagsimula. "Your Honor, 10 taon kong tiniis ang tatahimikan. 10 taon kong pinasan ang sakit ng pag-abuso. Ngayon, narito ako upang sabihin ang lahat. Hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng katulad kong tinanggalan ng karapatan at boses." Isinalaysay niya sa harap ng korte ang lahat. Mula sa unang araw na pinagsisigawan siya sa opisina hanggang sa gabing nilapastangan siya. Habang nagsasalita siya, ramdam ng lahat ang bigat ng bawat salita. Ang ilan sa mga nakikinig, napaluha at ang iba na may napapailing sa galit. Hindi ko kailanmang ginusto ang nangyari. Hindi ko ginusto na yurakan ang pagkatao ko. Ngunit ginawa niya iyon. At ngayon, nananawagan ako ng hustisya. Pagtatapos ni Clarice. Ngunit hindi siya ang nag-iisang tinig. Isa-isa ring lumantad ang mga dating empleyado na may sariling karanasan. Si Marisa Santos, dating staff ng accounting, tumayo at nagsalita. "Your Honor, ilang taon akong pinagbantaan ni Dionisio. Hindi ko sinusunod ang gusto niya, sinisigawan ako at tinatakot na tatanggalin. Hindi ako makapagreklamo noon dahil kailangan ko ang trabaho para sa pamilya ko." Sumunod naman si Gilbert Reyes, isang dating project manager. "Ako po mismo ang nakakita kung paano niya pinapahiya si Clarice sa harap ng lahat. Gusto kong tumulong noon pero aminado akong naging buwag ako. Ngayon, narito ako para itama ang pagkukulang ko." Isa pa ang lumapit, isang janitor na si Mang Roberto, matanda na at nanginginig ang kamay. Narinig ko po noon ang iyak ni Ma'am Clarice sa loob ng opisina ni Sir Dionisio. Pero wala akong lakas ng loob para lumapit. Ngayon ko lang siya napagtanto. Matagal na naming pinanood ang pang-aabuso
at nanahimik kami. Habang tumatagal ang paglilitis, lalo pang lumalabas ang mga baho ng nakaraan. Hindi lamang si Clarice ang naging biktima, kundi marami pang empleyado na natakot lamang magsalita noon. Si Dionisio naman, nakaupo sa kanyang wheelchair, halatang tumanda ng ilang dekada sa loob lamang ng ilang buwan. Namutla ang kanyang mukha at halos hindi na makatingin sa mga taong nagbibigay ng testimonya laban sa kanya. Your Honor, ang abogado ni Clarice, malinaw pa sa liwanag ng araw ang ginawa ni Dionisio Zafra. Ang pang-aabuso niya ay hindi lamang personal na kasalanan. Isa itong krimen laban sa dangal at karapatan ng mga tao. Nararapat lamang na siya'y managot. Matapos ang ilang linggong pagdinig, dumating ang hatol. Lahat ng tao sa loob ng porte ay nakatayo habang binabasa ng hukom ang desisyon. Dahil sa malinaw na ebidensya, testimonya ng mga biktima at hindi maikakailang pang-aabuso ng kapangyarihan, ang korte ay nagdedeklara ng hatol laban kay Dionisio Zafra. Siya ay hinahatulan ng pagkakakulong ng 20 taon at pagbabayad ng danyo sa lahat ng kanyang mga inabuso. Biglang nagpalakpakan ang mga tao. Ang iba ay napaiyak, ang iba namay nagyakapan. Si Dionisio nakayuko lamang, tila wala ng lakas lumaban. Habang pinapalabas siya ng mga gwardiya, lumapit si Clarice. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naramdaman niyang kailangan niyang sabihin ang mga salitang iyon. Dionisio, mahinahon niyang wika. Matagal akong nag-isip kung dapat ba kitang kamuhian habang buhay. Pero ngayong gabi, nais kong sabihin sa'yo, hindi ako babangon para gumanti. Babalik ako para ipakita na may hustisya pa. Hindi mo na ako hawak at hindi mo na kayang kontrolin ang buhay ko. Ngayon, tapos na. Napatigil ang lahat ng nakarinig. Ang katahimikan ay bumalot sa korte. Walang salita mula kay Dionisio. Tanging pagyuko lamang at ang mga luhang dahan-dahang dumaloy sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Clarice ang bigat na unti-unting bumababa mula sa kanyang balikat. Ang sugat na 10 taon niyang pasan ay nagsisimula ng magsara. Hindi dahil nakulong si Dionisio, kundi dahil pinili niyang bitawan ang galit. Paglabas niya ng korte, sinalubong siya ng mga dating empleyado, ng kanyang pamilya at ng mga taong nagbigay ng suporta sa laban niya. Ate, sigaw ni Renzo. Agad siyang niyakap. Ang tapang mo, proud na proud kami sa iyo. Salamat, Renzo, tugon ni Clarice. Mumiti habang pinupunasan ang luha. Ngayon, maari na tayong magsimula muli, malaya na. At sa araw na iyon, hindi lamang si Clarice ang nagtagumpay. Ang kanyang tinig ay naging tinig ng lahat ng biktimang matagal nang nanahimik. Ang katahimikan ng korte matapos ang kanyang mga salita ay naging simbolo ng katapusan ng isang bangungot at simula ng isang bagong yugto, hindi lamang para kay Clarice, kundi para sa lahat ng umaasang may hustisya pa rin sa mundong ito. Makalipas ang paglilitis at paghatol kay Dionisio, muling binalikan ni Clarice ang kanyang opisina sa CNE Tech Innovations. Ngunit na yung pagkatataon, iba na ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya simpleng babaeng nakaligtas lamang. Siya na ngayon ay simbolo ng lakas, ng pagbabago at ng pag-asa para sa napakaraming kababaihang dati pinipilit tumahimik. Isang araw, kausap niya ang kanyang mga empleyado sa isang General Assembly. Mga kasama, panimula niya, hawak ang mikropono at nakatingin sa napakaraming mukha. Hindi ko itinayo ang kumpanyang ito para lang kumita. Itinayo ko ito dahil naniniwala akong may paraan para gawing mas makatao ang negosyo. At higit sa lahat, dahil naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay may boses na dapat pakinggan at igalang. Nagpalakpakan ang lahat. May mga babaeng empleyado na napaluha dahil ramdam nila
ang bigat at katotohanan sa mga salita ni Clarice. Pagkatapos ng assembly, lumapit ang isang empleyado na si Liza, isang single mom. "Ma'am Clarice, salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi ko kayang magsalita laban sa dati kong boss na nangaabuso rin. Pero mayong nakikita ko kayo, parang nagkaroon ako ng lakas." Hinawakan ni Clarice ang kamay ni Liza. "Liza, tandaan mo, hindi mo kailanman kailangan matakot. Hindi mo kasalanan kapag may taong umaabuso. Ang mali nasa kanila. At kung wala silang pakundangan, tayo mismo ang gagawa ng paraan para may hustisya." Dito na nagsimula ang panibagong misyon ni Clarice. Hindi lamang siyang CEO, kundi tagapagtatag ng isang foundation na tinawag niyang Lakas at Liwanag Foundation. Isang organisasyong tumutulong sa mga babae at empleyadong biktima ng harassment at pang-aabuso sa trabaho. Sa opening ng foundation, napakaraming dumalo. May mga kababaihang dating walang lakas ng loob na magsalita, ngunit ngayon ay dumating upang suportahan siya. Ngayong araw, sabi ni Clarice sa kanyang talumpati, binubuksan natin ang pinto para sa lahat ng nawalan ng boses. Ang foundation na ito ay magsisilbing kanlungan, gabay at tulay tungo sa hustisya. Dito, hindi na kayo mag-iisa. Muling pumalakpak ang lahat at ang ilang kababaihan ay lumapit sa kanya upang magpasalamat. Sa personal namang buhay, mas naging masaya si Clarice. Si Ezra na hindi kailanmang pumitaw sa kanyang tabi ay sa wakas nagtanong sa kanya isang gabi sa ilalim ng mga bituin sa Marina Bay. "Clarice," wika niya habang may hawak na maliit na kahon, "matagal mo nang pinatunayan sa akin na kaya mong lumaban sa kahit anong unos. Pero ngayong tapos na ang lahat ng laban mo, hayaan mong simulan naman natin ang bagong yugto. Will you marry me?" Napaluha si Clarice, sabay tango. "Ezra, oo. Simulat sa pool, ikaw ang naging sandigan ko. At ngayon gusto kong ikaw na rin ang maging kasama ko habang buhay." Naging enggrande ang kanilang kasal, ngunit hindi ito tungkol sa kayamanan. Sa halip, simple at puno ng pagmamahalan. Naroon ang kanyang ina, si Renzo, at ang mga taong naging bahagi ng kanyang laban. At sa kanilang bagong simula, nagkaroon sila ng 2 anak, si Eliana at Mateo, na nagsilbing sagisag ng paghilom at bagong pag-asa. Makalipas ang ilang taon, nagpasya si Clarice na bumalik sa kanilang probinsya. Hindi upang magtago, kundi upang magbigay. Dinala niya ang kanyang kumpanya at foundation doon at nagtayo ng isang libreng eskwelahan para sa tech training. Sa pagbubukas ng eskwela, nakita niya ang mga batang tulad niya noon. May pangarap, ngunit kulang sa oportunidad. "Mga anak," wika niya sa mga estudyante, "alam ko ang pakiramdam ng mangarap at mawalan ng paraan. Kaya nandito ang eskwelahang ito para hindi na kayo mawalan ng pagkakataon. Dahil naniniwala ako na ang kahirapan, hindi ito panghabambuhay kapag pinili niyong lumaban at magsikap." Naiyak si Aling Nena, nakasama rin sa pagbubukas ng paaralan. "Anak," bulong niya habang pinagmamasdan si Clarice na nakatayo sa entablado, "hindi ka lang nakabangon, nagbigay ka pa ng daan para ang iba ay makabangon din." Si Renzo naman, nayo'y isa ng propesor, ay lumapit at yumakap kay Clarice. "Ate, ikaw ang inspirasyon ko. At ngayon, ikaw rin ang inspirasyon ng napakaraming tao." Sa huling sandali ng kanyang paglalakbay, natutunan ni Clarice na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa yaman o sa taas ng posisyon. Isang gabi, habang nakaupo siya sa veranda ng kanilang bahay sa probinsya, hawak ang tasa ng tsa at pinagmamasdan ang mga bituin. Nagsalita siya kay Ezra. "Ezra," wika niya, "kung iisipin ko, pwede sana akong maghiganti noon. Pero pinili kong hindi dahil ang paghiganti, panandali ang sarap lang.
Ang pagbibigay ng pag-asa, yun ang tunay na nagtatagal. Ngumiti si Ezra at hinaplos ang kanyang kamay. At dahil doon, Clarice, hindi lang ikaw ang naghilom. Ginawa mong posible para sa iba na maniwalang may hustisya. At higit sa lahat, may bukas. Natapos ang kwento ni Clarice hindi sa pagkamit ng ganti, kundi sa pagbibigay ng inspirasyon. Sa bawat babae at empleyadong minsan ding nawala ang boses, siya ang patunay na kahit gaano kalalim ang sugat, may bukas na kayang maghilom. At sa kanyang iniwang pamana, isang kumpanya, isang foundation, isang paaralan, nagpatuloy ang kanyang adhikain na walang sinuman ang dapat na manatiling biktima habang buhay. At doon, tuluyang naisara ang kabanata ng kanyang nakaraan, hindi sa puot, kundi sa pag-ibig, sa pag-asa at sa paniniwalang may liwanag sa kabila ng pinakamadilim na gabi. Kung natapos mo ang video na ito, i-comment mo ang salitang bangon sa ibaba para malaman kong kasama kita hanggang dulo. At huwag kang mag-alala, nababasa ko ang inyong mga komento at mga kwento na ibinabahagi ninyo. Lubos akong nagpapasalamat sa oras, suporta at tiwalang ibinibigay ninyo. Magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento dito sa Alon ng Istorya.